Gandang araw po, ako po si RP na Jim D po. So medyo kakaiba tong proof of completion natin dito ngayon kasi makikita nyo, puro lang mga kulay pa tong mga gamit na nandito. So itong mga gamit na to po is para kay Sir Jansen ng Bungabong Nueva Ecija. May iba pang mga kulang dito na andun sa labas kasi sobrang dami nung in-order sa atin ni Sir Jansen. So yung full detail ni Sir Jansen siguro doon na sa proof of completion ng may kulay na. Kasi hindi ko alam kung ano yung totoong, yung buong pangalan na ilalagay doon kung pwede. So anyway, pati yung trabaho, nature of work niya. So, ito, kaya naka-assemble kasi ito kasi pupunta sila Sir Jansen dito para isa-isang i-testing yung mga gamit. So, maganda na rin ka ako na content na magkaroon ng idea yung mga clients natin na kung gusto nila, bago makulayan, pwede nilang i-test isa-isa yung mga gamit. So, ito, pupuntahan ni Sir Jansen kasi to para makita isa-isa. Kagaya nung sabi ko, pag may kulay kasi to, hindi mo na makita yung mga sinasabi ko na mga effects. Kagaya na ito, sabi ko sa inyo, itong heavy duty na leg press natin, lahat to naka full weld maigi. Tapos, ito yung sabi ko, shafting na yung ginamit natin, pero sa shafting na nakatayo, may shafting pa na pahilis para at least doble ang assurance natin na hindi bibigay. Tapos ito, sa iba, meron lang siyang 3/4 na stopper, pero sa atin, doble yan. Dalawang 3/4 po yan para siguradong hindi bibigay yung bakal natin. Plus, sabi ko nga, lahat siya naka full weld, pero ultimo lagayan ng upholstery natin, naka full weld po yan. Actually, ito, pag nakalagay dito, hindi naman bubuhat ng bigat to eh. Dahil upholstery lang. Pero ito, lahat naka full weld. So, pagpunta ni Sir Jansen dito, makikita niya na naka full weld. Tapos ito, yung RP Smith machine natin, lagi natin i-feature to eh. Itong RP Smith machine natin, makikita mo hanggang dito sa likod. Nakabutas po tayo dyan. So yan, naka full weld yan. Yan, hindi mo makikita yan ng hindi mo makikita ng pag may kulay na. So ito po yung mga gamit ni Sir Jansen. Ngayon, naisipan natin, matagal-tagal tayo hindi nakapagbigay ng magandang content sa sa mga videos natin. So nagtanong sa atin, may isang client na nagtanong sa atin, ano yung tatlong tip na maibibigay ko, tatlong tips na maibibigay ko para sa mga bagong mga nagbubukas ng gym. So ito yun. Yung naisagot ko dito, kasi pumunta sila rito, naisagot ko rito is based sa experience ko, na hindi ko naman talaga napag-isipan, pero nung napagkwentuhan namin, tama nga yun eh, kasi based sa experience ko. So unang-una talaga na tip ko para sa mga magtatayo ng gym business o kahit anong business, is kailangan alam ng tao na nandyan ka. So, kahit anong ganda ng produkto mo, kung anong ganda ng serbisyo mo, kahit anong ganda ng gym mo, pag hindi alam ng mga tao na nandyan ka, wala din. Kasi, isa ako dun sa mga nagsasuggest kasi na hindi naman kailangan kasi na nasa commercial area yung mga gym natin. Kasi pwedeng nasa residential lang yan eh. Sino ba yung kausap ko na isang beses lang tungkol doon? Okay. Yun, may isang client tayo from Imus. Sorry sir, parang si Sir Mike ng Imus. So kahapon yun, kausap ko siya. So kinukonvince ko siya na hindi mo naman kailangan talaga sa commercial area na ilagay yung business mo. Kasi okay, maganda yung foot traffic ng commercial kasi daming tao. Pero tandaan natin, lahat ng pumupunta doon sa commercial area na yon galing sa residential area. So kung yung gym mo na doon sa residential area, bakit pupunta pa yung mga nandoon sa residential sa commercial? Di ba? So kung naandun na yung gym mo sa village mo, bakit paalis yan? So ngayon, ito ngayon yun. So kumuha ka ng residential na pwesto. Mas mura kasi to, mas mura. Pero yun yung disadvantage ng residential. Ang residential kasi medyo tago. So dito papasok ngayon yung sinasabi ko na na dapat alam ng tao na dyan ka, dyan papasok yung marketing eh, di ba? So,
dapat maipaalam mo sa lahat ng mga tao doon sa vicinity na naandun ka. So may mga paraan yan. It's either yung physical na advertisement, magbahay-bahay ka, magbigay ka ng leaflets, maglagay ka sa subdivision ng mga tarpaulin, or yung mga uso ngayon, yung digital advertisement na gawa ka lang ng ng reels, gawa ka ng videos. Tapos kung gusto mo i-sponsored ads yan, okay lang. Yung sponsored ads mo, ilagay mo lang, dapat yung covered na area is within mga 15 km radius, 10 km radius, kasi maipoprogram mo yung yung reels mo, yung sponsored ads mo, maipoprogram mo yung sponsored ads mo kung gaano kalayo yung mararating ng ads mo. Huwag mong lakihan. Laglagay mo lang sa mas maliit na area lang. Tapos yung edad, siguro mga between 18 to 50 years old yung yung ilagay mo na market mo dyan. Yan, very effective yan. Ginagamit din namin yan na tool para sa pagpapadami ng mga clients namin. So number 1 talaga is dapat alam ng clients mo na nandyan ka. Kasi kagaya na sabi ko, kahit anong ganda ng produkto mo, kung di alam ng tao na nandyan ka, hindi ka na pupuntahan. So number 2, wow factor. Maganda yan kasi, alam mo ang kultura ng Pilipino, pag may bago, dinadayo yan eh. So, kagaya ng gym yan, pag may bago, maraming magpupunta sa iyo, mag-curious. It's either mga dati na nagbubuhat, pupunta sa iyo yan. Tapos, titignan kung mas okay itong gym mo kumpara doon sa gym na pinagpupuntahan nila. Pangalawa dyan, yung majority na sinasabi ko na maraming pupunta dyan na mga beginner kasi mas confident sila mag-gym sa mga bagong bukas na gym kasi sa bagong bukas na gym, lahat yan pioneer pa kayo. Kumbaga lahat kayo baguhan dyan kasi medyo nai-intimidate na po yung mga beginner pag pupunta sila sa well-established ng gym kasi pagpunta doon, alalaki na ng mga katawan ng mga tao, yung mga babae, mga sexy na. So tapos makita mo magkakakilala na sila. Siyempre, galing ako doon yung medyo overweight ako, nakakahiya talaga. Ako na nga may-ari ng gym, nahihiya pa ako pumunta sa sarili kong gym 'di ba? So, naiintindihan ko 'yun, yung mga beginner na 'yon. So, 'yun yung mga pupunta. 'Yun yung mga makikurious na pumunta. Pagpunta nila doon, importante may wow factor. Yung sabi ko, pagpunta nila doon na maisip na, wow, okay itong gym na to. Ang daming gamit, hindi ako pipila. So, ang ganda ng concept. So, importante 'yun, yung wow factor. Ito, sa dami. Pero po ito, Sir Jansen, akin to, para sa Tarlac to. So makikita mo, ang daming gamit ni Sir Jansen, meron pa sa labas na hindi na natin mailagay dito. So, ang tawag po rito, definitely, ang laki ng wow factor ng gamit na to pag-open lang. Kasi kita mo, dalawa yung dumbbell rack, dalawa yung plate rack. Ibig sabihin, ang daming plato niyan. Ibig sabihin, ang daming dumbbells niyan. Yung dumbbells na yan, malaki ang magagawa niyan doon sa pangatlo na category ko. So, number 2, wow factor. Kailangan meron, hindi ka ordinaryo. Pag pinuntahan ka, kakaiba ka. Okay. Pero hindi matitigil doon yun Kasi bakit? Kasi kagaya ng sinabi ko, ang mga Filipino, mahilig yan makiusisa Titignan yan yung bago. Pero dito na magkakatalo-talo lahat. Parang restaurant na pagbago lang, tapos pinuntahan, tapos wala palang masarap, hindi rin pala dadayuhin pagkatapos. Kumbaga sa umpisa lang maraming tao. Yung pangatlo kasi, na reason, para sa akin, isa sa pinaka-importante yun. Bigyan mo sila ng reason na magstay. Yun, yung reason na magstay at hindi na lumipat. At pagka lumipat sila, maikukumpara nila yung experience nila sa gym mo kumpara sa ibang gym. Ito yun. So, may wow factor ka na. Dapat magkaroon ka ng reason para matrap na sila doon sa gym mo. Yung sa sobrang dami ng gamit mo, hindi ka napipila. Let's say, katulad nito, maganda itong napili ni Sir Jansen. Dati kasi, may flat, incline, decline, bench press tayo. So, tinanggal na natin to. Ang ginawa ni Sir Jansen, kinonvert natin from incline or flat sa flat incline. So, ito, pwedeng flat, pwede ring incline. Kagaya na nito. So maganda to kasi parang dumami yung mga magagawa ng gamit mo.
So, pero doon sa, sa RP Super Rack with Smith machine, ito, pag pinagduktong mo to, crossover to. Pero bukod doon, umorder pa siya ng isang crossover na sarili. Bakit? Ito yun eh. Ito yung sinasabi ko. Palagi, katulad sa gym ko, 8 yung crossover ko doon. Bakit? Kasi ito, pag nag-crossover ka dito, ito yung silbi niyan eh. Papaano yung mga gumagamit ng mga gustong mag-tricep, pull down, mag-bicep. Alam naman natin na maraming magagawa sa isang side ng crossover. So ito yung maganda rito eh, kasi dalawa lumalabas yung crossover ni Sir Jansen. Hindi napila yung mga tao, at kung gusto ko mag-full crossover, madali kasi may isang buong crossover ako dito eh. So yun yung sinasabi ko na factor na hindi ka lilipat. Bakit? Kasi usually sa isang gym, isang crossover lang. So dito nagpipilahan yung mga tao. So kung bibigyan mo sila ng experience na hindi nila mararanasan sa ibang gym, panalo yun. Ito, dahil dalawa yung plate rack natin, alam nyo maraming plato. 2 dumbbell rack, alam mo maraming dumbbell siya. Yan yung mag-iimbita, sigurado ako, ng mga malalaki ng katawan, yung mga bodybuilder na talaga, kasi alam nila ang daming dumbbells. Sa totoo lang, na-realize ko yan siguro late na lang, na isa sa pinaka dapat na pagtuunan ng pansin, dumbbells, mabenta ang gym mo pag marami kang dumbbells. So yun yung 3 na tips na maibibigay ko. Una, kailangan ipaalam mo na nandiyan ka. Pangalawa, yung wow factor. Yung pangatlo, bigyan mo sila ng experience na hindi na nila mararanasan sa iba, nang sa ganon hindi na sila lilipat. Kasi sabi ko nga, okay, galing sila sa gym mo, tapos kunyari may nagbukas na panibagong gym, pero limitado yung mga gamit ng kalaban mo, or nagtayo ka, may kalaban ka na doon, pero limitado yung mga equipment ng kalaban mo. Sa'yo, pag nasanay yung mga tao na mag-workout na dito, sigurado ako, pag na-experience nila uli, lumabas, maninibago sila. Kumbaga, na-train mo na sila sa isip at sa katawan nila na dito sa gym mo, yung pinaka-convenient na mag-gym. So para sa akin, yun yung naging sikreto kasi ng Gym Republic. Bakit kami dumami? Bakit kami lumaki? At bakit ganun karami yung nagtitiwala at nag-gym sa Gym Republic? So ito po yung mga tips na isasuggest ko sa inyo is base sa sarili kong experience. Ako po si RP, nag-gym din po. Maraming salamat po.